panood nyo mga kababayan. Dito tayo sa pinakamalaking tanong ngayon. Mga kababayan, ano nga ba ang mangyari kung sakali ngayon? Ito. Ano daw ang mangyari na ngayon ay si Digong nanalong mayor? Diba? Flora Barra, maraming salamat po. Ito ang pinakamalaking katanungan ngayon, mga kababayan. Si Babalina lang ang salbahe, kaya nga mamirian eh. 'Di ba? Ito ang malaking katanungan ngayon, mga kababayan. Kung ano daw ang mangyayari na ngayong si Digong ay naging mayor? Ito pakinggan natin mula ito kay Comelec Commissioner George Garcia. What will happen if former President Duterte win as Davao City Mayor? So ano bang mangyari? Makakalaya na ba si Digong? Papauwiin na ba siya? Maabsuelto ba yung kaso niya? Mabubura ba yung kaso niya doon? Magigilit na ba ako sa liig? Pakinggan natin. Naku, makakapaggilit na talaga ako ng liig nito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi pumayag ang The Hague na manumpa. Paano yun? Okay, kada sa kami papasok pa yung earpiece kay Comelec Chair. Comelec Chair, this is Ms. Karen David on our earpiece. Ang kanya pong question ay about the former President Rodrigo Duterte. Paano kapag po nakalal si former President sa kanya pong posisyon sa Davao? Una po, wala naman kasi tayong issue na kahit anong order to suspend proclamation. Although may mga, I think may na-file po na kaso, hindi pa po kasi kumilos yung kaso, kapapay lang ng isang araw, kung di tayo nagkakamali, I think it was filed, kung hindi Sabado, it was filed yesterday, nung Sabado o nung Friday, so wala pa yung raffle, wala pa tayong action ng division ng Comelec man lang, wala pang answer or kung ano man, and so mukhang hindi pa namin ma-actionan sa kasalukuyan. Sa ating pong batas, sa ating pong rules, hanggat walang order to suspend proclamation, yung isang kandidato na may kahit may kaso, ay mapoproklama po, Ma'am Karen. Chairman, pero tanong ko, paano kung hindi siya payagang manumpa ng ICC? Pwede ba yun? Yung pong gano'n, kabayan, Ma'am Karen, at alam niyo po, kung gano'n po, ang DILG na po ang bahala doon. Kasi po kami po, as far as we are concerned, hanggang doon lang po kami sa hanggang proclamation lang po kami, Ma'am Karen, at sa isang tao na nanalo. So, basta po, naproklama na siya, matatapos na po yung jurisdiction ng Commission on Elections, at kung makakaupo po yung isang tao, kung siya ay nakapanumpa o hindi, ang DILG po, base po sa local government code, ang bahala at in charge na po sa ganyan. So now 62.17% of the election returns are in. Hindi gaano kabago, pero of course nakikita natin tumataas ang bilang, no? Bongo number 1, 20,557,258 votes. Bam Aquino still at number 2. Ayun, may nag-comment. Sir Kent, yung chismis mo kagabi na may narinig kang sulat galing sa ICC, ayun, balita na, sabi ni Larry Casires. Sabi ko nga sa inyo, pag chismis, wag niyong paniwalaan. Narinig ko lang. Chismis lang yun. Huwag maniwala, antayin nyo na lang. Sabi ko sa inyo, nung Semana Santa, akala ko may uhulihin. Chismis lang to narinig ko lang, sabi-sabi ni Tarpulana, na pinahatid galing kay Tarpulano at shinare ni Tarpulana sa akin. May natanggap akong balita na may sulat nga daw. Oy, Ma'am Ibon ako, maraming salamat po, Ma'am, sa yung super sticker from Hong Kong. Ma'am Ibon ako, kita tayo dyan sa Hong Kong Tech Talk, maraming salamat sa yung $4 super sticker. Thank you so much po. Balita ni Mark Ramos. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo naririnig ko lang. Alam niyo naman, minsan pag narinig mo lang, certified Marites. Sabi ni Shadical THR. Certified Marites. Alam mo naman pag Marites, 'di ba? Syempre, alam mo dito sa bansa natin sa Pilipinas, hindi pa naumpisahan yung kaso, advance na tayo pag-isip. Sabi ko nga sa inyo, hindi na makauwian si Digong. Niwala kay sa akin. Sabi nga dito ni George Garcia, ano bang mangyayari, what will happen if former President Duterte wins as Davao Mayor? So paano daw kung hindi siya papayagan na
manumpa. Number 6. Nilalabas lang ho talaga. Paano kung hindi siya papayagang manumpa ng ICC? Wala ka talagang magawa. Kasi hindi naman po pwedeng ikaw ang masunod. Mayor ka ng Davao, pero hindi ka mayor ng Netherlands. Di ba? So sila pa rin ang masusunod. Maliban na lang kung manumpa lang naman, mag-o-out ka lang naman doon. Okay, pero kung maingayan, di ba? Di ba? Mega love shoutout Ma'am Maria Delia Galano. Maraming salamat. Dati, nung event ni Migs Molino, di ba sumama ka sa Davao? Yes. Nandun ako sa Davao. Wala nga kami doon. Naligaw-ligaw. Barbie, wow. Manghuhula ka, Madam Auring. Sabi ni Sansun. Hindi ako manghuhula. Narinig ko lang. Narinig. Maiba naman yung nanghula kaysa narinig. Kasi ako, pag narinig ko talaga. Yung nanghula, hinuhulaan ko lang. Sabi ko nga sa inyo, akala ko nga may hulihin nung Holy Week. Kasi holy Hindi pala, sulat pala yun. Ano nga ba laman ng sulat? Baka nandun na yung warrant. So ngayon, pag napasa na yung warrant, syempre magpaplano na yan. I-deploy natin yung 1,000 pulis dito banda. I-deploy natin yung 1,000 pulis doon. I-deploy natin yung 1,000 pulis dito. Plan A, yan. Pag hindi mahuli sa plan A, meron tayong plan B. Pag hindi mahuli sa plan B, doon tayo sa plan C, shoot to kill. 'Di ba? Diba? Congratulations. Akala ko ba nag-travel ka sa US? Hindi naman ako nag-travel sa US, nag-travel ako Singapore, ma'am. Kakauwi ko lang. Kasi sabi ko, may mga pinunta din kasi ako dong mga mahahalagang bagay, no? At meron tayong minimit. Hindi ko na sabihin na ito naman ay part ng aking pagiging influencer. Meron kaming mga minimit doon na hindi ko na po sinasabi kung sino kasi bawal po. Special trip po yun. Bukod sa may event na hindi naman ako pumunta sa event pero may minimit akong personal. Nakakausap ko sila. Tinanong ko nga, makadidiis ba kayo? Yung iba DDS, yung iba BBM. Pero yung DDS nila doon 50-50. Sabi ko nga, sige, wala naman akong problema kung DDS kayo doon. Kausap ko sila. Sa mismong ahensya. Sabi ko, wala naman akong problema kung DDS kayo. Kasi karapatan nyo yan. Tapos sabi naman nung isa sa aking DDS, totoo ba sir na may kaso si Digong? Sabi ko, ano sa tingin mo? Kung walang kaso yan, makakauwi pa ba yan o hindi? So ibig sabihin, hindi nakauwi, may kaso. Di ba? So, iba, totoo naman Kung totoong walang kaso si Digong, edi sana nakauwi yan. Ibig sabihin, hindi nakauwi, may kaso. Di ba? Dapat binanatan din ni Pres Marcos ang mga senador ni Sara. Hayaan mo na, Leslie lang malakas. Kaya nga hinahamon ko, itong mga DDS na bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, walang pera, mahirap at pangit ang lahi, na patunayan ninyo na si Digong walang kasalanan. Patunayan ninyo na si Digong ay inosente. At pauwiin ninyo kung talagang tama siya at wala siyang kaso. Ngayon, kung hindi nyo kayang pauwiin, may kaso nga siya. Di ba? Ganun lang naman kasimple Kung walang kaso si Digong, kung hindi totoo ang binintang sa kanya sa ICC, edi sana nakauwi na. Sabi ni Kuya Will, boss, malapit ka na magilit sa liig mo. Ay, kinakalawang na nga yung panggilit ko doon na, alam nyo, bibili na naman ako ng panibagong panggilit nito. Bakit yung panggilit ko doon kinakalawang na? Hindi ko pa nasugatan liig ko, natitano na ako. Madouble did pa ako nito. Daig ko pa yung benta ni Banang na butchang karne. Di ba, Mamirian? Di ba? Daig ko pa dito yung butcha. Hindi ko pa nagurgur yung liig ko, namatay na ako sa titano ng kalawang. Di ba? Mga DDS, mag-donate naman kayo, pambili ko na another panggilit. Kasi wala na, kinakalawang na yung una kong panggilit. Ngayon nga, sabi ko, nanalong mayor. Antayin ko June 30 kung makauwi ba. Kasi magpuproklama to June 30 ata Correct me if I'm wrong. June 8 ba? Antayin natin kung makauwi kasi puputulin ko na talaga yung ulo ko. Makauwi ng June 30 si Digong. Kasi ang sabi, pinakalat ngayon ng mga DDS, so ano daw mangyari, nanalo si Duterte, ay
makakauwi na daw kasi mayor na daw siya ng Davao. Ang problema, walang pakialam ang ICC dyan at ang Netherlands kung naging mayor siya sa Davao. Wala ngang pakialam na former president siya, mayor pa. Di ba? Ito mga kababayan na, itong gusto kong i-explain sa inyo. Hinuli nga si Digong na dating presidente, wala ngang pakialam yung ICC. Ngayon pa kaya na mayor lang siya. Mas lalong walang pakialam ang ICC kasi bakit? Hindi naman siya mayor sa Netherlands. Sa vice mayor ba? Si Baste pa rin. Kaya nga sabi ni Digong, in case na ako mamatay, ang mayor nyo, Duterte pa rin, si Baste. Gahaman eh. Wala na nga kayong asahan na si Baste ang mayor. Magme-mayor na naman ulit si Baste. Boss ang confidential fund nyo dyan. Ano ba mangyari? Nanalo si Duterte ngayon. Wala. Nga, manumpa lang, kulong pa rin. Yeah? Walang reaksyon ang Comelec. Kung halimbawa daw, sabi ni Karen Davila, na, Mayo, Comelec Commissioner George Garcia, ano ba mangyayari na si Digong iproklamang mayor? Paano ba siya manumpa niyan sa dahig? Walang sagot ang Comelec. Bakit? Wala namang power ang Comelec sa dahig. Dahig pa rin ang nasusunod. Pwede naman siya manumpa pero bawal siya lumabas. Si Sara nga pinagbawalan ng pumunta dun eh. Di ba? Ito mga kababayan na ito sabi ko sa inyo, si Sara mismo pinagbawalan ng pumunta dun. Ang tanging makakapasok lang doon si Hanilet at si Kitty. Di ba? Si Alusos nga hindi nakauwi, lumaya lang kaya nakauwi, nakakulong siya dati at lumaban din. Kaya nga, 'di ba? Justin Indaya, si Alusos nga naging mayor eh, kulong pa rin dahil dun sa rape lang 'yun ha. Ikumpara nyo yung nang rape kaysa sa pumatay ng 30,000, alin ang mas matinding kasalanan? Yung pumatay ka ng 30,000 katao na hindi mo dinaan sa due process o yung nang rape ka na hindi naman na totoong nang rape. Bali-balita ko nga noon, actually bali-balita ko nga noon na yun daw nagsabing ni-rape ni Alusos, parang binayaran daw ng kalaban para makulong si Alusos kasi malakas kasi talaga si Alusos. Yeah?